Ron, magandang hapon po. Kasama niyo po si Nanay Juvie. Magandang hapon po sa inyo dalawa. Magandang hapon po, Senator. Unang-una sa lahat, kami po taus-puso ng ikiramay. Ron, nakausap niyo na po yung mga investigador sa PNP at kung nakausap niyo na po, anong pinaka-latest na isabi nila po sa inyo? Si Papa po usually yung kausap ng investigador sa PNP Station 3. Okay. Lang po sa akin ni Papa is may mga ilan-ilan na person of interest pero wala pa pong concrete evidence kung sino po yung gumawa ng krimen. Yung mga person of interest, ito ba'y kakilala nyo, kamag-anak, kapitbahay? Di rin po sa amin, Senator, dinisclose yung mga pangalan or kung saan po. Sabi niyo po, July 28 natagpuan or prior to that, nawawala na po siya? Kailan ba siya yung huling nakita niyo po? July 22 po nawala yung kapatid ko. July 22? Opo. Natagpuan siya July 28 hapon sa bakanteng lot ng Barangay Liboton. So, yung lugar po yun is nasa kanto lang po namin. Opo. So, noong July 22, siya po inutusan na bumili sa tindahan? Hindi po siya inutusan Siya bumili. Po yung Nagkusa po siyang Siya po lumabas. mismo yung bumili sa convenience. Anong oras po yun? Lumabas po siya around 8:30. Tapos kinabukasan nakita po namin sa CCTV. 8:45 pumasok siya dun sa isang convenience store. Tapos 8:49 po, Senator, siya lumabas ng convenience store. And then habang naglalakad siya pabalik sa amin, 8:50, 8:51, mga ganong off po. Nakita siyang naglalakad pa pabalik sa amin and then lumiko sa street po namin. Okay. Paglabas niya po ng convenience store, that was 8:49. And then, naglakad siya pa uwi sa inyo, bandang mga 8:51, nasa pool pa rin po sa CCTV, yung kanyang paglalakad pa uwi ng bahay nyo. After 8:51, nung pagliko niya sa corner, papunta sa bahay nyo, doon na, hindi na covered ng CCTV, doon na siya hindi na monitor at hindi na, since then, nalaman yung kanyang whereabouts. Tama po, Senator. Wala ho bang nakitang sumusunod sa kanya o kasunod niya habang siya ay naglalakad from the convenience store? Wala po kami, Senator, nakitang mga umaaligid or sumunod sa kanya na naglalakad. Doon po sa CCTV, di ba sabi niyo nung mga bandang paglabas ng convenience store, kuha po yung CCTV hanggang sa 8:49 yon, and then hanggang sa 8:51, naglalakad siya papunta na sa inyo, ang pagliko. Wala ho siyang kasunod sa likod niya. Wala po, Senator. Okay. Meron ho bang boyfriend? Ito pong inyo pong kapatid? Wala po, Senator. Wala pong nanliligaw? Wala po. Wala po kayo? Nakita yung social media niya, yung Facebook niya, Messenger. Wala kaming nakitang anumang possible na karelasyon or anything. Okay. Wala ho siyang napagsasabihan, mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, na meron pong mga lalaki nang haras sa kanya? Wala po, Yung Senator. kinukulit-kulit po siya? Wala po. Okay. At nakausap niyo na po lahat po ng kanyang mga barkada? Opo. Okay, sige po. Major Romombio, sir, magandang hapon po, Major. Magandang hapon din po, sir. Sa kabilang linya po, Major, ay yung nanay po ng biktima at yung kapatid po. Meron ho ba tayong pinaka-latest development tungkol po sa kaso, sir? May sir, may alam naman po nila yan kasi updated naman sila na may person of interest tayo. Mhm. Yung person of interest po ba yun ay kakilala po ng victim? Di pa po namin mapakita, sir, kasi i-sure namin po talaga na may makapagturo doon sa namin, person of interest. Kasi kung ilalabas namin po yan agad-agad, baka... Naintindihan ko po. Naintindihan ko po yan, sir. Pero yung person of interest, yan po ba i-feed sa inyo ng mga witnesses o yan po ay base sa inyo mga pinagagawa ng investigasyon at lumitaw na maaari may kinalaman yung mga person of interest na yon? Paano yan? Po, sir. Meron pong witness? Opo, sir. May witness po sa nagsasabi. Na nakita po nila? Nakita nila po na may pumupunta doon sa bahay na sa may malapit sa crime scene. So yung mangyaring insidente, may nakita po yung... Hindi, mga previous po, sir. Kaya iniisa-isa namin, sir. Hindi namin na kung kailan sila nakita. Yan, sir, ang muna, sir. Okay, kasi sir, mukhang wala na atang CCTV, malapit doon sa lugar na pinagawa ng bata. Opo, sir. Hanggang po ngayon, sir, nagpapa-review kami, sir, sa malaking may CCTV dahil pinapalawak po namin yung time. Kasi kung yung tao po, yung sabi natin, baka makakuha tayo doon na ma-identify. Kaya continuous po yung
namin, tracking sa mga sir. Siguro po, isa po siguro makakatulong dito, Major. Total, maliit lang naman yung lugar na yan. Yung dyan sa Barangay Liboton, hindi naman siguro sobrang kalakihan yan, especially dun sa area na sakop po nung barangay na kung saan nakatira po itong victim. Magtanong po kayo sa barangay kung sino po yung mga adik sa lugar na yan. Opo sir, ayun sir. Mayroon na rin sir nag-ano dyan. Saka yung ilan po yung nakaregistered na pedicab driver na dati pang may mga kaso po. Opo. Oo, may mga kaso. Pinaisa-isa po namin yan. Kahit yung kalapit na barangay po. Nagtatanong-tanong din po kami kasi baka makakilala yung may sabi na ito na may kasama dating ganitong... Hindi, siguro po, tama po kayo. And then sabi ko po, yung mga kilalang adik dyan sa lugar, alam naman po siguro ng mga tao dyan, at yung mga adik na yun, pwede pong interview nyo dahil person of interest yun. Continuous po, sir, ang namin kinakandak na interview, sir. Okay. So hanggang ngayon po, sir, wala pa tayong breakthrough. Wala pa po tayo, sir, ng big. Is that the first incident na nangyari itong ganito klase karumal-dumal na krimen dyan po sa inyong lugar, sa inyong kinasukupan, Major, sir? Opo, sir, opo. Or wala akong kaparehong krimen na nangyari kahit na po sa ibang mga barangay, ibang pang syudad? Wala? Oo, ngayon lang po, ngayon lang po. Sa buong Naga po, wala po kayong... Opo, sir, opo. Wala pang ganung insidente? Wala po, sir. I'm sure na process na po ng SOCO, yung victim at saka yung crime scene. Wala pong nakuha ng mga fingerprints or mga ebidensya na pwede makatulong po sa gagawin yung investigation? Sabi po na reported ng medical report ng forensic unit po, wala pong na makukuha na kasi nasa stage of decomposition na po yung body ng victim. Okay. Pero doon sa lugar na kung saan natagpuan yung bangkay, wala po kayong nakuhang yung SOCO na mga pieces of evidence? Alam mo, tela, karton, tali? Wala po, sir. Malinis po. Ang nakuha lang po namin doon, ang nakita lang po doon ay yung hammer po tapos lagari. Okay. So, hammer po yung murder weapon ginamit sa kalagari? Ay, hindi naman po. Hindi pa naman po sabing yun ang ginamit, sir. So, ano pong kinamatay po ng victim, Major? Sabi po doon sa report, asphyxia by triangulation po ang sabi nung sa medical legal. Pananakal? Opo. Okay. So wala ko kayo nakita mga lubi doon or any matter na pwedeng nagamit panakal? Wala po. Kasi yung pagdating po namin doon, talagang tagong-tago po yung katawan ng biktima, sir. Yung katawan po ng biktima na napukpok din or nalagari? Sir, may na kasi sir yung mukha niya, sir, medyo nasa decomposition na, sir. Mahirap nang Pero sabi niyo, sir, sa crime scene, sir, mayroong martilyo at saka lagari, sabi niyo? Opo, sir, kasi ang namin, sir, ang sabi ng mga ibang pagtanungan namin, nangangalakal doon, sir, sa area dahil yung marami po doon mga simentadong kinukuha nila yung mga bakal. Yung mga martilyo, lagari. Pero just the same, sana po yung martilyo at saka yung lagari, i-process din po siguro. Opo, sir. Naman, sir. Kinuha po yun, sir, ng SOCO, sir. Meron po bang indikasyon na nahalay po yung bata? Base naman po sa sabi niyong nag-autopsy, sir. Yun nga po, sir, wala siyang makitang sabihin natin ginahasa kasi nasa sir stage of decomposition na yung sir. Opo, sir, mahirap na yun, sir, daw makuha na. Ilan po ang person of interest po natin? Dalawa. So, yung person of interest po ba, inimbitahan nyo na kung okay sa kanila na mag-undergo po sila ng polygraph test? Opo, sir. Kasi ganito po, sir. Ang kagandahan po, sir, sa namin ngayon, yun po kami, sir, ng National Bureau of Investigation at yung nakakasakop na local police, sir. Okay. So pumayag po yung dalawang person of interest na mag-undergo po ng polygraph test? Kinukumbinsi po namin, sir. So kung kinukumbinsi, ibig sabihin, sinabihan nyo na pero umaayaw? Hindi pa naman, sir, umaayaw. Hindi ba makapagsagot, sir? Hindi, sir. Ang ibig sabihin, sir, di ba nakausap nyo na, sir, di ba? Sir. So, pero hindi naman kasi, ganito, sir, sa amin lang yun, sir. Sa amin lang yun person of interest. Siya, ginagawa pa lang namin, sir, tanong lang ng tanong sa kanya para pinapaikot-ikot namin, sir, sa tanong. Okay po, sir. Alam ko, may kanya-kanya pong style ng pag-iimbestiga. And I respect that. Ang sa akin, sir, una best pa lang, sasabihin nyo na agad, person of interest ka, pero malaking tulong ito sa amin kung ikaw ay papayag na magpa-lie detector test. Okay ba sa'yo? Pag sinabi niya, okay, very good. Pag sinabi niya, ayoko nga, then alam na this.
kahit Oh, paano, sir. meron na kayong konting, di ba, idea. At alam niyo na po, that will give you a guide kung paano nyo Yes, approach sir. yung investigation. Tama, sir? So again, Yes, for the sir. second time, so ito ba, inopera nyo or inayayahan nyo po na mag-undergo ng lie detector test itong dalawang person of interest ninyo? Opo, sir. Mismo na po, sir, ang NBI, sir, ang nagsabi sa kanila. Kung gusto nyo malinaw, na hindi kayo inaano lang ganito, magpaano kayo sa amin. Ano pong sagot nila, sir? Umuo o hindi? Oo naman, sir. Nag-oo. Kasi sabi nyo kanina, Opo, sir, sir. inimbestiga, kinukumbinsin nyo pa. So nag-oo na. Yung una, sir, kinukumbinsin namin, sir. Ngayon, sir, okay na, sir. Naman, sir. Nag-operate naman, sir. Okay. Yung kasama naman yung, sir, may mga magulang, sir, para, Sige po, sige po. Pero sir, Opo. doesn't mean na meron na kayong dalawa ng person of interest, hinto na kayo. Dapat you keep going at mag-imbestiga Yes, pa sir. rin. Inaano namin, sir, na talaga, sir. May makaya turo lang sa kanya, sir. Pero sir, Namin, siyempre sir, sir. ayoko naman makakasuhan yung taong inosente. Dapat yung makasuhan yung kaya nga talagang... po, sir, kung talagang positively, sir, na tinuturo siya, kasi doon sa mga tinatanong-tanongan natin, sir, gagawa tayo, sir, ng magandang sir. Okay. Hindi naman, sir, yung basta lang natin hilahin, Tama. na agad, sir. Opo, kawawa naman yung tao, sir, kung hindi naman talaga. Correct. So wala pong CCTV na doon sa lugar na kung saan natagpuan yung kanyang bangkay sa paligid ng lugar po, na sir. yun? Wala po, sir, kasi yan, sir, abandon na, yan, sir, lote, sir, na maraming tambak na, mga basag na semento, sir. So ang inyo pong pagkakaintindi o base po sa inyong ginawang investigasyon, yan po ay dinala dyan, bangkay na, patay na yung victim. Ganun po, sir. Hindi po ganun dyan pinatay. Hindi po, sir. Ayan Kasi po. malinis po yung area. So malinis yung area. Sir. Wala akong kabahayan malapit dyan. Meron po yun, may mga bahay po. Mayroon naman po. Ayan po. So, opo. may mga bahay dyan. May bahay po sa likod, sir. Okay, na-interview na po yung may-ari ng mga bahay? Yung mga bahay-bahay dyan? Opo, na pagtanong-tanongan na po yan, sir. Pinabalik-balikan po namin yan, sir, sir. Okay, and so far, Kasi opo, sir. wala po siya nabibigyan ng information. Wala po, sir, kasi yung mga doon, sir, mga estudyante rin, sir, na mga player, sir, parang ginagawang boarding house lang yung likod doon, sir. Meron po mga player ng mga basketball, ginagawang boarding house yung lugar na yan. Oo, sir, boarding house na naman kasi yun, sir, So nakausap niyo na po yung mga boarders dyan? Opo, sir, wala po sila nung nangyari kasi nagpa-practice daw po sila, sir. Okay, maging yung landlord. Opo, sir, nakausap niyo na rin, sir. Okay, sige sir. Sir, continue lang po yung pag-imbestiga. Kung ano pong maitutulong Opo, po sir, namin, sir, sabihin nyo lang po. Opo, sir. Saka yung naman po, sir, namin sa pamilya, kung ano po yung makukuha namin, ina-update po namin sila, sir, para hindi naman po sila nag-aantay lang, sir, sa wala. Okay. Sa lahat po mga nanonood ng mga taga-barangay, Liboto, Naga City, Camarines Sur, ako po ay magbibigay ng 500,000 pesos cash kung kayo po ay makakapagbigay ng importanteng impormasyon that will lead to the arrest and prosecution o kung sino man tong suspect o mga suspect. 500,000 pesos po ang aking ibibigay cash reward sa mga kapagbigay ng impormasyon that will lead to the arrest and prosecution of the suspect or suspects. Ayan. Pwede ko kayo makipag-ugnayan sa amin or sa PNP nag-imbestiga sa pamagitan ni Major Nolan Romombio. Ano po yung inyong telephone number na pwede kong tawagan po kayo o imbestigar ninyo na may kinalaman sa kasong to? Pakisabi na po. 0929, sir. 0929 951 951 4408, sir. 4408. Yan po, diretso sa inyong investigador. Opo, sir. Okay. Sige po, sir. Maraming salamat po talaga, Major, sa time na binigay nyo sa amin. Salamat po sa inyong pasensya. Thank you very much po, sir. Thank you po, sir, Senator. Opo. Ulitin ko po, dun sa mga nanonood. Ngayon, kahit na hindi po kayo taga Naga City, kung meron po kayong alam tungkol sa kasong ito, okay, that will lead to the arrest and prosecution of the suspect or suspects, magbibigay po ako ng 500,000 pesos cash reward. Ayan po. Ito po ang number ng PNP na nag-imbestiga sa kaso. Si Major Nolan Romombio. Pwede nyo hanapin siya, yung station commander. 0929-951-4408 or pwede ko kayo makipag-ugnayan sa amin. Pwede ko kayong tumawag sa amin, makipag-ugnayan sa amin or pumunta ka dito sa amin. Pamasahin nyo po back and forth. Sasagutin ko po, hotel and all, para masiguro na matanggap talaga namin information na yan, mapoprocess namin, ibibigay namin sa PNP. Ayan po, magtulungan tayong lahat para masolve na po itong karumaldumal na krimen na ginawa sa isang bata, sa isang grade 11 student dyan sa Barangay Liboto, Naga City. Ron at Ma'am Juvie, sige po, narinig nyo naman po, ginagawa po ng ating kapulisan lahat ng kanilang pwedeng gawin para sa kasong ito. At meron na po akong experience nung magbigay ako ng reward dito, nagbunga po
yung kaso at hanggang sa nahuli at nakasuhan po. Diba? May mga ganong insidente na nagbigay tayo ng reward ay yung mga minomodus yung mga bata na kinikidnap ata ng isang tao. Kinukuha yung bata at tinatangay yung bata at dinadala sa ibang lugar ng mga nakamotor. Nasolve natin yun kasi nagbigay tayo ng reward. Na-claim yung reward, as a matter of fact. Okay, sige, ganun po muna. Salamat po, Nanay Juvie at Sir Ron, nakikiramay po kami. Kung ano po may tutulong namin sa inyo, huwag niyo po ibabang telepono. Kakausapin po kayo ni Odette. Salamat po, magandang hapon po sa inyong dalawa. Salamat po.